Live na. Nagko-question siya, start na? Hindi naman tayo live sa PTV. Mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Muli, bago ang lahat, samahan po ninyo ako sa pagbibigay pugay at parangal sa mga tunay na bayani ng bayan. Ang ating mga manggagawa sa sektor ng kalusugan, mga health professionals mula sa mga doktor, mga nurse, mga medical technologists, mga laboratory technicians, hanggang sa mga maliliit natin na mga manggagawa sa mga ospital at iba pang pasilidad, mga barangay health workers, mga tanod, mga sundalo, police enforcers at enforcers sa lansangan, sa mga manininda sa palengke at groceries, sa inyo pong lahat na nagbabantay sa aming kapakanan. Sumasa inyo po ang paghanga ng isang bansang nagpapasalamat sa inyong paglilingkod. Last night, the members of the IATF approved IATF Resolution number 17, the contents of which I will share with the public this morning. A. The Department of Health shall coordinate with the Department of Transportation and the Department of National Defense to ensure the prompt delivery of personal protective equipments from suppliers or donors to the National Task Force NTF COVID-19 Task Group on Resource Management and Logistics, and ultimately to the frontliners on the ground. Ang DOH po ay makikipag-ugnayan sa DOTR at DND upang mapabilis ang pag-deliver ng PPEs mula sa suppliers or donors hanggang matanggap ng ating mga frontliners. Letter B. In addition to the directives of the IATF under Resolution number 16, Series of 2020, the following are directed to expedite their respective efforts in the identification, establishment, and/or furbishing of facilities that will be utilized for quarantine or isolation. Ang mga sumusunod po ay inaatasan ng IATF na i-identify ang mga pasilidad na gagamitin bilang quarantine o pang-isolate ng mga PUM, PUI at mga kababayan nating may COVID-19. Number 1. The DOTR shall lead the identification of maritime vessels that can serve as floating quarantine centers in coordination with the DOH. Ang DOTR po, or Department of Transportation, ay maghahanap ng mga barko na pwedeng gamitin bilang mga quarantine centers. Number 2, the Department of Tourism shall finalize the identification of hotels and other similar establishments as quarantine facilities in every region of the country. The Bureau of Quarantine is directed to assess the adequacy of such facilities identified by the DOT. Ang DOT or Department of Tourism naman ang maghanap ng mga hotel sa iba't ibang region ng bansa na pwedeng gamitin bilang quarantine facilities, habang ang Bureau of Quarantine naman ay inaatasan na akma ang mga ito para gamitin bilang quarantine facilities. Number 3, the Department of Public Works and Highways, or DPWH, in cooperation with private entities, shall complete all the works necessary to convert the Philippine International Convention Center, or PICC, the World Trade Center, the Rizal Memorial Sports Complex, and such other facilities as may be necessary into fully functional quarantine facilities. Inaatasan po ang DPWH na makipag-ugnayan sa pribadong sektor
upang gawing quarantine facilities ang PICC, World Trade Center, Rizal Memorial at iba pang mga pasilidad ng bansa. Number 4, LGUs shall finalize the identification and furbishing of provincial, city, municipal, and barangay quarantine facilities in accordance with the guidelines issued by the DILG. Ang mga LGU natin ay inaatasan na maghanap at mag-ayos ng mga quarantine facilities ayon sa guidelines ng DILG sa kanilang mga nasasakupan. Number 5, the DOH Centers for Health Development and the regional offices of the Department of Interior and Local Government, the local government units, including uniformed services, shall form composite teams who will serve as personnel in quarantine facilities operated by the national government and LGUs. Ang mga composite teams na tatao sa mga quarantine facilities ay bubuin ng mga tauhan ng DOH Centers for Health Development, regional offices ng DILG at mga kawani ng mga LGU. Provided that all identified facilities shall be reported to the NTF COVID-19 Task Group on Resource Management and Logistics for consolidation. Provided further that the latter shall classify the identified facilities into those that can be utilized for quarantine of persons under monitoring, isolation of patients under investigation or PUIs, and those where positive COVID-19 cases with mild symptoms may be managed. Lahat po ng pasilidad na ito ay i-report ng NTF COVID-19 Task Group on Resource Management and Logistics para tukuyin kung ano po dito ang pwedeng gawing pang-quarantine ng PUI o pang-isolate ng PUM at pwedeng gamitin para po sa mga may mild symptoms ng COVID-19. Letter C. LGUs are likewise directed to fulfill the following functions in accordance with the guidelines issued by the DOH as applicable. Number 1, sustain the provision of basic necessities and local transport for their residents. Number 2, identify appropriate human resources who may aid the national government in conducting intensive contact tracing, assessment, and monitoring of PUMs and PUIs, as well as in the issuance of certificate of completion of 14-day quarantine through their local health units. And number 3, disinfect areas in their respective localities as frequently as necessary. Ibig po sabihin, ang LGU naman ay inaatasan na una, siguraduhin na matugunan ang mga pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan tulad ng transportasyon at pangunahing pangangailangan. Pangalawa, i-identify ang mga tauhan nila na pwedeng makipagtulungan sa gobyerno upang matrace, assess at mamonitor ang mga PUMs at PUIs. At sa pag-issue ng Certificate of Completion of 14-day quarantine sa pamamagitan ng kanilang mga local health units. At pangatlo, i-disinfect ang kanilang lugar. Letter D, Paragraph I of IATF Resolution Number 14, Series of 2020, providing for exemptions on the implementation of the ECQ in the entirety of Luzon is hereby amended to wit: employees of the Philippine Postal Corporation at a capacity necessary to maintain the prompt delivery of services to its clients, provided that such exemption shall be without prejudice to the requirement of strict social distancing measures in their establishments. Ibig po sabihin, dun po sa mga exemption sa ECQ dito po sa Luzon, isinama na po natin ng IATF ang mga empleyado ng PhilPost para tuloy-tuloy po ang serbisyo nito. Letter E. The IATF recommends to the Office of the President the proposal of the Department of Agriculture to import a total of 300,000 metric tons of rice by the Philippine International Trading Corporation or PITC
through government-to-government arrangements for contingency purposes. Nirerekomenda po ng IATF sa Office of the President ang proposal ng DA na mag-import ng 300,000 metric tons ng bigas para matiyak na hindi po tayo maubusan ng supply. Letter F. The national policy of unhampered movement of cargoes and workers from permitted establishments such as agriculture and food products and their supply chain is hereby affirmed. Inuulit po ng IATF na dapat hayaan ang tuloy-tuloy na daloy ng mga kargamento at pagpasok ng mga manggagawa sa sektor ng agriculture at food production. Letter G. The IATF Technical Working Group, to be led by the Department of Health, is directed to convene and finalize the parameters for deciding on the eventual total or partial lifting of the ECQ in Luzon, the possible extension of its duration or its expansion to other areas outside the contained area, subject to the approval, amendment, or modification by the IATF. Ibig sabihin, ang IATF Technical Working Group na pinamumunuan ng DOH ay inaatasan na i-finalize ang mga pamantayan na gagamitin para matukoy kung itutuloy ba o hindi ang ECQ dito sa Luzon o kung may isasama pang lugar sa ECQ na ito. Importante po ito at ulit-ulitin po namin, hindi po totoo ang kumakalat na balita, fake news po, na i-extend ang enhanced community quarantine ng 60 days. Sa usapin na ito, science is in charge. Sana po malinaw ito sa ating lahat. Letter H. The IATF TWG is likewise directed to formulate and present a decision tool for the management of land-based or sea-based overseas Filipino workers who may be repatriated through the efforts of the national government. Ang IATF TWG ay inatasan din na ayusin ang pamantayan para sa pagpapauwi ng mga OFWs, land-based man o yung mga sea-based. Letter I. The IATF adopts the recommendation of the Department of Justice for the issuance of a joint memorandum circular governing the handling of confiscated goods covered by the Price Act and other relevant laws. Ina-adapt po ng IATF ang rekomendasyon ng DOJ ukol sa paggamit ng mga nakumpiskang mga overpriced goods at iba pa. Letter J. And finally, the Anti-Red Tape Authority or ARTA shall form part of the expanded membership of the IATF. Isinasama na po ang ARTA bilang kasapi ng IATF para matulungan po tayo sa pagtanggal ng red tape sa ating mga procedures and processes. Last night, the President once again thanked all those who have worked tirelessly and sacrificed so much in order to treat our countrymen who have contracted COVID-19, to contain this outbreak, and to care for the millions of families affected by the enhanced community quarantine in Luzon and similar measures in other parts of the country. All of you, especially our health workers and those at the front lines, are this nation's living heroes. Maraming salamat po. As more of our countrymen are being brought to the hospitals, we recognize that it is vital that we take care of those responsible for taking care of us. Yesterday, the DOH announced that we have acquired 1 million sets of PPEs for our health workers. These will be distributed to health workers in both private and public hospitals in Luzon as well as hospitals in other parts of the country. We thank all of those in the private sector who have stepped up in the meantime to help address the shortage of PPEs. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Nabanggit po ni Presidente kagabi
na naihanda na po ng gobyerno ang tulong pinansyal na ipapaabot sa mga pamilyang nangangailangan, ang Emergency Subsidy Program na may budget na 200 billion pesos. This public health crisis has disrupted the lives and livelihoods of many of our countrymen. But government will exert all efforts to ensure that millions of Filipino families are taken care of. Di po kayo pababayaan ng gobyerno. In the coming days, the DSWD will provide to families in need the proper assistance and subsidies. Again, we would like to thank all those who, in their own initiative, have reached out and provided for our less fortunate kababayans unable to go to work due to the enhanced community quarantine. Mga kababayan, ulitin po namin, there are many ways we can help one another as we work to overcome this crisis together. But it all begins with staying home and taking all the necessary precautions to avoid spreading the virus. Bahay muna, buhay muna. Iwasan po nating mahawa at gawin po natin ang lahat para hindi mahawa ang iba. Together we can beat COVID-19. Together we heal as one. Maraming salamat po, and may God bless us all. Sa puntong ito, babasahin ko po yung mga questions na pinadala po ng mga kaibigan po natin mula sa media at sisikapin ko pong sagutin ang mga katanungan po ninyo. Mula kay Arian Meres, ABS-CBN News Online, saan po galing ang 200 billion aid na sinasabi ni Presidente? Iba po ba ito sa 275 billion na sinasabi ng DILG na nakalaan sa mga LGU para sa mahihirap? And number 2, paano ang proseso po ng pag-avail ng financial aid? Yung 200 billion po na sinasabi ni Pangulo at yung 275 billion, yun po yung the same po yun. Lahat po yun ay mula sa Bayanihan Act to Heal as One. So dito po, ito po yung kumbaga rough estimate natin between 200 billion to 275 billion ang ating kinakailangan para matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nahihirapan na dahil sa COVID-19 na situation po nito. Yung proseso po ng pag-avail ng financial aid, I think na-explain na po ito ng DSWD, pero para sa kaalaman ng lahat, ngayon po, meron namang hawak ang DSWD na database na mga pangalan ng pinakamahirap natin na mga pamilya mula sa mga listahanan na ginagawa ng DSWD at sa iba pang mga programa na inilalatag ng DSWD doon para sa kapakanan ng ating mga kababayan na mahihirap. So ngayon po, ito yung una nating gagamiting basis, itong database na to, itong listahan na to. At habang pinabahagi ng DSWD ang food assistance, ito nga ang mauna, no? Yung food assistance para sa mga pamilya na nasa database ng national government ay sinasabayan po yan ng pagkolekta ng DSWD ng listahan mula sa ating mga LGUs. At dun sa pangalawang pasada ay ibibigay na ng DSWD yung mga nakaligtaan dun sa unang listahan niya na nandun naman sa listahan ng ating mga LGUs. So food assistance po muna ang ipamamahagi ng ating national government, and then to follow na po yung financial assistance. Gamit yung listahan, combined na po ng national government list at ng LGUs para to avoid any duplication. From Vic Somintak, Net25, DZEC, Radyo Aguila. Paano po ang proseso ng pamamahagi ng financial assistance na sinasabi ni Pangulong Duterte para sa minimum wage earner na no work, no pay na apektado ng COVID-19? So katulad ng sinasabi ko po, yung pagbibigay o pamamahagi natin ng financial assistance,
yun po ay karamihan ay nasa informal sector. So ang pagbigay po ng tulong na yan through yung food assistance pati financial assistance ay gagawin po natin through the help ng DSWD at ng ating LGUs at ng ating iba pang mga ahensya ng gobyerno at kasama na dyan ang ating mga kapulisan at ating mga kasundaluhan. So doon yun nakakonsentrate usually sa informal sector yan. So informal workers. Doon naman sa ating mga workers na nasa formal sector, may iba naman pong mga programa na ipamamahagi ang Department of Labor and Employment. From Rose Novenario, Hataw, pwede pong paki-enumerate o breakdown ang mga matatanggap na ayuda ng mga ordinaryong mamamayan mula sa LGUs hanggang sa national government para maiwasan ang pagkalito ng mga komunidad at pagdududa sa pamahalaan. Sino-sino ang kwalipikadong makatanggap? Kailan nila matatanggap ang tulong ng gobyerno? Maraming salamat po. Kailan nila matatanggap? Sa lalong madaling panahon, ginagawa na po ng DSWD yan. May pinamamahagi at pinamimigay na po ang DSWD sa kasalukuyan sa NCR at sa ibang mga regions na apektado. So tuloy-tuloy po ang trabaho na ginagawa ngayon ng DSWD with the sa pamamagitan din ng tulong ng LGU. So kung natandaan po ninyo, nung first 2 weeks po ng ating enhanced community quarantine, nauna na po ang LGU dahil sila po gamit ang kanilang quick response fund, nauna na po silang namahagi at namigay ng mga assistance, no? At ito na nga po yung second phase, yung mula naman sa national government. So tuloy-tuloy pa po yan. Ngayon, sino yung kwalipikadong makatanggap? Base po sa JMC or Joint Memorandum Circular na pinirmahan na po at ito ang ginagamitan nating basis para sa pamamahagi natin ng social amelioration, nakalagay po dito yung mga target beneficiaries, no? So ang ilan, babasahin, mahaba ito, so pipiliin ko na lang, no? Yung families assessed to be most affected by the declaration ng ECQ, given their life situation or circumstances, with at least one member belonging to any of the following vulnerable or disadvantaged sectors, namely senior citizens, persons with disability, pregnant and lactating women, solo parents, indigenous people, so mga lumad po, mga kababayan natin mga lumad, underprivileged sector and homeless citizens, transportation vehicle drivers, informal economy workers, whether directly hired or occasional workers, or subcontracted workers, or home workers, house helpers, drivers of pedicab, tricycle, PUJs, UVs, PUBs, taxi and transport network companies, operators of sari-sari stores and the like, family enterprise owners or operating or managing small businesses such as retail, food production, vending, karinderya, fruit or vegetable vendors, vendors in the streets, etc. Sub-minimum wage earners, employees affected by no work, no pay policy. Ilan lamang po ito sa mga kwalipikadong mga beneficiaries po ng Social Amelioration Program. From Tina Mendez, Philstar. CAAP grounded the fleet of Lion Air, which also ferried medical supplies sent by the DOH to the provinces. What are the available resources now being used by government to reach designated COVID referral hospitals? How did the grounding of Lion Air planes affect distribution of supplies around the country? Unang-una po, our deepest condolences and sincere prayers po dun sa families ng mga nasawi dahil sa pag-crash nung
Lion Air aircraft. No? Yung air assets po ng ating gobyerno, yun po yung primarily na gagamitin po natin dun sa pagdidistribute ng mga kinakailangan sa iba't ibang lugar ng ating bansa. So when it comes to the air assets, gagamitin po natin yung air assets ng gobyerno at sa private sector din po ay nakikipag-ugnayan po rin po tayo para maaari rin po tayong gumamit ng mga air assets mula sa private sector. Has the President, from Joseph Morong, GMA7, has the President submitted his report to Congress? Opo, nasabit na po. Who's going to do this? The President? Yes, the Office of the President. Budget breakdown, how much really and what are the allocations? Is there a national policy or guidelines to following or handling COVID disease protocol as in step by step? Yung budget breakdown, hinihingi ko pa po yung final copy, no. Pagpasensya niyo po na wala pa po sa akin, but as soon as I get it, I will report immediately, no. Kung ano yung maaari natin ma-report dun sa report of the President to Congress. Dun sa guidelines in handling COVID disease, over and above yung mga in-issue na po na guidelines ng IATF nung nakaraang press briefing po natin, meron pong specific guidelines ang DILG on the handling of the COVID-19 disease. With regard to social amelioration, how do we make sure it is fairly accessed when we have reports of barangay kapitans favoring those who voted for him or for her? Okay. Kaya nga, gaya ng sinabi ko, dalawa po yung basis po natin ng pagbigay natin ng ating tulong, no? Assistance and subsidies. Number one is what is already in the national database. So, yung national database po, punong-puno po yan ng lahat ng mga beneficiaries mula sa DSWD, mula sa Department of Labor and Employment, mula sa Department of Agriculture, at iba pa mga ahensya ng gobyerno. So lahat po yan ay nakacentralize na po sa database ng DSWD. So lahat ng mga government agencies are required to share the database ng beneficiaries nila ng iba't ibang ahensya dun sa DSWD para siya lang po magko-consolidate ng lahat ng listahan ng beneficiaries. Mula sa database na yon ay makikita po natin kung sino yung kwalipikado based dito sa Joint Memorandum Circular for the Social Amelioration Program. So yun po yung mauna nating bibigyan sa pasada na yan. Habang ginagawa po natin yan, ay hingin po natin yung listahan mula sa LGUs at kasama na dyan yung mula sa Barangay Kapitan. Pero dapat ang pagbibigay ng listahan po ay based sa guidelines natin kung sino po yung kwalipikado na beneficiaries. Mula sa listahan na yan, habang nagdidistribute ang DSWD, vinevet din po ng mga ibang DSWD workers sa central office yung listahan na sinasabit ng LGU. Just to make sure na wala pong duplication ng list. Para sa next pasada, yung listahan na naman po ng mga LGUs at barangays na hindi naman na-include sa national database, yun ang pagbibigyan natin. Pag natapos na po yung food assistance, ay magkakaroon na po tayo ng, kumbaga, final list ng lahat ng napibigyan natin ng food assistance. Para sa ganon, yung third na assistance, yung financial assistance, ay ma-ensure na po natin na walang duplication at mabibigyan at mapagbigyan po ang mula sa national database pati yung sinabit na listahan ng ating mga LGUs. Now, how do we ensure na maayos ang paglist ng barangay kapitan? Well, narinig po natin yung warning ni Pangulong Duterte na huwag pong abusuhin ng ating mga LGUs at kasama ng barangay kapitan ang binigay na discretion po sa kanila. Can we say we're flattening the curve more than with more than 2 weeks into the quarantine? Gaya ng binasa ko po kanina, yung IATF ay nag-create po ng technical working group
at yung technical working group na yan ay chaired ng Department of Health. Sila po ang magsaset ng parameters in order for us to determine kung naging maganda ba yung mga hakbang na ginagawa natin at kasama na rin po dyan yung flattening of the curve. Ngayon, masyado pang maaga. Pero anyway, the DOH will be setting the parameters and pag na-present na po ng DOH sa IATF ay ibabahagi ko rin po sa publiko. Bombo Radyo Raymond, pwede bang habulin ng gobyerno ang mga employer na ayaw sa WFH? Pasensya po, hindi ko kabisado ang WFH. Lalo kung pwede naman, lalo malayo ang mga empleyado sa workplace. Well, siguro ang general answer ko sa question is, syempre, habulin ng gobyerno ang kung sino man ang nag-aabuso. From Samuel Medenilla of Business Mirror, tatanong ko lang po sana kung ano yung possible measures na masama po sa sinabi ni President Duterte last night na recovery package for companies affected by COVID-related quarantine at kailangan po kaya expected ma-complete ng economic team ang guidelines for this. Maraming salamat po. Pag natapos na po ng economic team ay ibabalita ko po. Ayoko pong pangunahan ang economic team sa ginagawa nilang guidelines para po dito, but meron pong assurance ang Pangulo at ang buong administrasyon na tutulungan po natin ang mga maliliit na mga kumpanya, lalong-lalo na mga distressed MSMEs. From Tricia Terada, CNN, Philippines. We're now on the 3rd week of ECQ. What would be the government's criteria in lifting the lockdown? Gaya ng sinabi ko po, meron na po tayong technical working group na binuo, chaired by DOH. Sila po magsiset ng parameters at pag na sila po ay nakapag-present na sa IATF at pag inadopt na po ng IATF yung parameters at guidelines na po na yan, ay amin pong ibabalita sa publiko. Regarding the social amelioration plan, paano po exactly ang distribution at paano po makakasiguro that it will not be abused at makakarating sa dapat puntahan? Well, gaya ng sinabi ni Pangulo, any abuse by the local government units at whatever level ay agad isususpinde ni Pangulong Duterte ang mga abusive local government officials at ide-detain po natin kung kinakailangan. Yung distribution ay nasagot ko na rin po. Ano po ang assurance from food manufacturing sectors na hindi tayo kakapusin ng pagkain sa mga susunod na araw, lalo na yung mga imported and raw materials na ginagamit? Gaya ng sinabi na namin sa mga nakaraang mga IATF briefings natin, the Department of Agriculture and other government agencies ay nakikipag-ugnay na rin po sa iba't ibang bansa sa ASEAN to make sure na yung bigas natin, yung mga commitments po nila sa mga rice na i-import po natin ay tuloy-tuloy po at ang DA is already acquiring 300,000 metric tons of rice. And may contingency pa tayo na another 300,000 metric tons of rice through the PITC tulad ng aking binasa na IATF. So, yun lamang po ang mga tanong. Maraming salamat po to DZRH, GMA News TV, PTV, RTVM, PCOO at sa lahat na nag-hook up po sa broadcast nito. Muli, ang panawagan namin, bahay muna, buhay muna. At lahat po tayo ay magtulungan. Paulit-ulit po namin sabihin, ang kalaban po natin dito ay ang COVID-19. Papasalamat kami sa lahat ng tumutulong sa atin, sa gobyerno, lahat ng mga tumutulong sa kapwa niya, sa ating mga kababayan, sa inyong mga initiatives na ginagawa mula sa private sector. Whether na-recognize man kayo publicly or you're doing your efforts privately, we thank you for everything that you're doing to help us in this situation and this crisis that we face. Pero ako po ay naniniwala
na kung lahat po tayo ay magtutulungan, tayo po ay magtatagumpay. Maraming salamat muli sa ating mga frontliners, lalo-lalo na ang ating mga health workers. Meron po kaming gagawin at i-announce siguro later on, either today or tomorrow, na gusto po natin bigyan ng applause or parangal ang ating mga health workers, na gusto natin na everyday maalala natin sila, and everyday we will keep them in our prayers, and everyday we will recognize them. So siguro sa future, in the near future, we'll make the announcements at ang pakiusap po natin sa lahat na bigyan po natin ng pagmamahal ang ating mga health workers at ang ating mga frontliners. Muli, maraming salamat po. God bless everyone, and God bless and protect your families.